Okay, so muli na naman tayo nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sa vlog na ito mga kaitsubero ay pag-usapan naman natin ang lumang Hotel de Oriente at ang La Insular Cigar. So itong mga structure na ito ay itinayo pa during the Spanish era and hindi na natin sila makikita ngayon pero ipakita ko sa inyo kung saan sila dati nakatayo. Panoorin nyo to. Napakayaman sa history ang lungsod ng Maynila at ang ilan sa atin ay hindi alam ang mga kasaysayang ito. O maaaring ang ilan ay nakalimutan na o walang interes sa mga bagay na to. Kagaya nyo, ako rin ay nag-iisip na siguro kung hindi lang nagkaroon ng World War II, ang mga magagandang struktura dito sa Maynila ay nakikita din natin ngayon. Pero dahil sa hindi na natin sila naabutan, magsaliksik na lang tayo at alamin ang ilang mga kasaysayan na meron noon ang Maynila. Alam nyo ba na noong araw, merong isang luxury hotel sa Maynila, ang Hotel de Oriente sa Binondo. Itinuring na unang luxury hotel ito sa Maynila at ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay nanatili sa room 22 sa hotel na ito nang siya ay dumating sa Pilipinas mula sa Hong Kong noong June 26, 1892. Itinayo noong 1889 ni Don Manuel Perez Marquet at nakatayo ang Hotel de Oriente sa isang lote na dating inuokupahan ng Pabrika de Puros. Dinisenyo ito ng isang Spanish architect na nagngangalang Juan Jose Huervas y Arizmendi at may kabuuang 3 palapag na may 83 rooms, kumpleto sa ceiling fan at may kuryente. Ang harap ng Hotel de Oriente noon ay ang dating Plaza Calderon de la Barca, na ngayon ay Plaza Lorenzo Ruiz, katabi ng La Insular Cigar at Cigarette Factory. Sadly, the Hotel de Oriente was destroyed during the Battle of Manila, but a replica was created on Las Casas Filipinas de Acuzar to commemorate the country's first luxury hotel. The interiors are not the original, but is nevertheless breathtaking. A convention center that could hold 1,000 people. It was even used in the recent ASEAN meeting. Before it was destroyed by the war, Hotel de Oriente served as the office of the Philippine Constabulary. It was later the home of American Circulating Library, Official Gazette, and the Commercial Museum. Ito naman ang La Insular, isa sa mga kumpanyang itinatag matapos ang pagpawi ng monopolyo ng tabako sa Pilipinas. Matatagpuan sa Binondo sa tabi mismo ng Hotel de Oriente. Ang pabrika ay neo-modihar na estilo ng arkitektura. Tulad ng kalapit na istruktura, ang pabrika ng La Insular ay idinisenyo din ni Juan Jose Huervas y Arizmendi. The factory had tall archways and projecting balconies, adorned with intricate lampposts.
Itinatag noong 1883 ni Don Joaquin Santamarina at Don Luis Elizalde. Ang La Insular ay dahan-dahan ding sumikat, kung saan karamihan sa mga produkto nito ay ine-export sa ibang bansa na umaabot sa Spain at England. Sa katunayan, isa sa mga loyal customers nito ay ang King of Spain na si Alfonso XIII, na ipinangalan sa isang La Insular cigar. Ang Hotel de Oriente, La Insular Cigar at ang Cigarette Factory ay nilamon ng apoy noong liberasyon ng Maynila taong 1945. Okay mga Chibero, so nandito na tayo sa may malapit sa Binondo Church. So yan yung Ongpin. So etong kinakatayuan natin, Quintin Paredes. Yan, doon tayo galing sa may Jones Bridge. Bukas na kaya ang simbahan? Sa tingin nyo mga Chibero? Open na kaya yan? Para makapasok naman tayo. Halika, pasok tayo ng simbahan. Holy Lord, faithful in the gospel, which urges us to build our spiritual lives. Okay mga Chibero, so nakalabas na tayo ng simbahan and kahit pa paano nakapag-pray din tayo. So ulitin ko lang, ito yung Plaza Lorenzo Ruiz. Tapos ito yung simbahan ng Binondo mga Chibero. Ayan. So yung Insular Cigar mga Chibero, dito siya dati nakatayo. Tabing-tabi mismo ng simbahan ng Binondo. So eto siya. Yan. Tapos yung katabi naman ng building na ito, dyan naman yung Hotel de Oriente. Ayan, lapit tayo doon.
So dito siya noon. Ayan. Itong building na ito. Tapos, yung Hotel de Oriente, dito naman siya. Yung mataas na building na yan. Metrobank ba to? O tama, Metrobank. Ayan. So, parehong nasira ito nung World War, tapos nasunog sila, and syempre hindi na siya kayang i-restore dahil nung araw naman puro kahoy yung mga material na ginamit. Ayan, eto. Diyan dati yung Hotel de Oriente. Okay? So, at least alam lang natin na nagkaroon tayo ng engrandeng hotel dito sa Binondo nung araw, Ayan. 'Di ba? Katawid tayo sa may punta tayo ng plaza. Tawid tayo sa kabila. Okay, so itong nilalakaran natin na ito. Ayan. Ito, sakop pa rin pala ito ng Quintin Paredes. Tapos doon, Reyna Regente. Tapos ito naman, Juan Luna. Ayan, mula dito. Ito kasi papunta na to ng Pasig River sa may El Hogar. O El Hogar. Tapos dito, papunta na ng Divisoria, CM Recto. Ayan. Okay, so ulitin ko lang. Ito yung Plaza Lorenzo Ruiz. Ulitin lang uli natin. So yan yung Binondo Church. Tapos dito dati nakatayo yung La Insular Cigar and Cigarette Factory. Tapos dito naman, yan naman yung dating Hotel de Oriente na ngayon ay Metrobank na. Ayan, so etong mataas na building na ito. So yun lang mga kaitsubero ang kwento ko sa inyo. At least kahit papaano may idea tayo kapag napupunta tayo dito sa Binondo, may isip natin na oo nga, dito pala dati nakatayo yung Hotel de Oriente at saka Insular Cigar. Ayan.
Sorry.